Muli tayong maglakbay sa mundo ng mga hayop. Dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga hayop na may kakayahang magpalobo ng kanilang katawan. Mula sa mga isda tulad ng pufferfish at porcupine fish hanggang sa mga ibon at primate. Paano nga ba nila ito ginagawa at ano ang kanilang layunin sa likod ng kakaibang pag-uugaling ito? Kaya samahan ninyo akong mag-explore at tuklasin ang mga kahangahangang aspeto ng kanilang natural na mga estratehiya. Number 6. Siamang. Ang siamang monkey ay isang uri ng gibbon na matatagpuan sa mga kagubatan ng Southeast Asia. Kilala sila sa kanilang kakayahang palakihin ang kanilang leeg, partikular ang kanilang throat sac. Ang pangunahing dahilan para sa pagkapalobo ng kanilang leeg ay upang makipagkomunikasyon lalo na sa panahon ng courtship at territorial display. Ang throat sac ng siamang ay isang malaking pouch na matatagpuan sa ilalim ng kanilang leeg. Kapag nagpapalobo ang siamang ng kaniyang throat sac, ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng tunog na kanilang inilalabas. Ang tunog na ito ay isang uri ng malakas na song o call na ginagamit sa iba't ibang layunin. Una ay sa courtship upang makuha ang atensyon ng mga female monkeys. Ang malalim at resonant na tunog ay nagpapakita ng lakas at kalusugan ng lalaki at maaaring magpataas ng kanilang tsansa na maakit ang kapareha. Pangalawa ay ang territorial marking. Gumagamit din ang mga siamang ng tunog na kanilang nilalabas upang markahan ang kanilang teritoryo. Ang malalakas na tunog ang magsisilbing babala sa ibang mga siamang na ang lugar ay kanilang teritoryo at pinapakita nila ang kanilang lakas at pagkakaroon ng kontrol sa lugar. Panghuli ay sa komunikasyon. Ang pagkapalobo ng leeg at ang tunog na dulot nito ay tumutulong sa siamang na makipagkomunikasyon sa iba pang mga miyembro ng kanilang grupo. Ang tunog ay maaaring magpahiwatig ng presensya, makipag-coordinate at magbigay ng babala tungkol sa mga potensyal na panganib. Sa kabuuan, ang pagkapalobo ng throat sac ng siamang monkey ay isang mahalagang aspeto ng kanilang social behavior at komunikasyon na tumutulong sa kanila sa kanilang mating rituals at territorial dispute. Number 5. African twig snake. Ang African twig snake ay isang uri ng ahas na matatagpuan sa mga kagubatan ng savanna ng Sub-Saharan Africa. Kilala ang mga ahas na ito sa kanilang natatanging paraan ng pagpapalobo ng kanilang leeg. Ang pangunahing dahilan kung bakit lumulobo ang kanilang leeg ay upang magbigay ng babala sa mga potensyal na banta at magpakita ng kanilang pagiging mapanganib. Ang African twig snake ay may kakayahang palakihin ang isang bahagi ng kanilang katawan na tinatawag na neck flap o hood kapag sila ay nakakaramdam ng panganib o nagiging agresibo. Ang pagkapalobo ng leeg ay isang diskarte sa pagtatanggol na nagsisilbing babala sa mga predator o anumang potensyal na panganib. Ang malaking leeg ang nagbibigay sa ahas ng isang mas malaking hitsura at nagiging mas nakakatakot na maaaring magbigay ng sapat na dahilan sa mga predator na umiwas sa kanila. Sa kabuuan, ang pagkapalobo ng leeg ng African twig snake ay isang epektibong paraan ng pagtatanggol na nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga potensyal na banta sa kanilang kapaligiran. Number 4. Great Sage Grouse. Ang Great Sage Grouse ay isang uri ng ibon na matatagpuan sa mga disyertong lugar ng North America. Kilala sila sa kakaibang paraan ng pagkapalobo ng kanilang leeg. Ang pangunahing layunin ng pagpalobo ng kanilang leeg ay para sa courtship o pangaakit ng kapareha. Sa panahon ng breeding season, ang mga male greater sage grouse ay nagpapalobo ng kanilang mga leeg sa pamamagitan ng pag-inhale ng hangin sa mga espesyal na pouch. Ang pagkapalobo ng leeg ay nagbibigay daan sa kanila upang mag-produce ng malalakas at resonant na tunog na tinatawag na drumming o booming. Ang tunog na ito ay ginagawa upang magpahayag ng kanilang presensya at atraksyon sa mga female grouses.
Ang laki ng leeg at ang tunog na nagmumula dito ay nagsisilbing indikasyon ng kalusugan, lakas at pagiging angkop ng lalaki sa mga babae. Ang mga female grouse ay kadalasang pumipili ng mga lalaki na may pinakamalakas at pinakakakaibang tunog na nagpapahiwatig ng magandang genetic quality at mahusay na kondisyon ng katawan. Sa ganitong paraan, ang pagkapalobo ng leeg ay isang estratehiya para sa natural na seleksyon at productive success. Sa kabuuan, ang pagkapalobo ng leeg ng Greater Sage Grouse ay isang makulay at mahalagang aspeto ng kanilang courtship display na tumutulong sa kanila na maakit ang kapareha at magtagumpay sa kanilang reproductive efforts. Number 3, pufferfish and porcupine fish. Bagamat ang pufferfish at porcupine fish ay miyembro ng dalawang magkaibang pamilya, ngunit marami din naman silang pagkakapareho. Kabilang na nga rito ang pagkapalobo ng kanilang katawan. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinapalobo ng mga pufferfish ang kanilang katawan ay upang magmukhang mas malaki at mas intimidating sa mga predator. Kapag ang pufferfish ay nanganganib, sila ay nagpapalobo sa pamamagitan ng pag-inhale ng tubig o hangin sa ilang mga species. Ang pagkapalobo ng kanilang katawan ay nagpapahirap sa mga predator na makain sila dahil sa kanilang biglang paglaki. Bukod dito, ang pufferfish ay naglalaman ng tetrodotoxin, isang mapanganib na toxin na nagiging karagdagang depensa laban sa mga predator. Ang kombinasyon ng pagkapalobo at ang pagkakaroon ng toxin ay ginagawang napakabisa ng kanilang depensa. Katulad ng pufferfish, ang porcupine fish ay nagpapalobo din ng kanilang katawan upang magmukhang mas malaki at mas intimidating. Gayunpaman, ang porcupine fish ay may mga spine o tinik na nakausli sa kanilang balat. Kapag ang kanilang katawan ay pinalobo, ang mga spines ay magsisilbing karagdagang proteksyon na nagpapahirap sa mga predator na makagat o kainin sila. Ang spine ay nagbibigay ng pisikal na hadlang na pinagsama sa pagkapalobo ng katawan para sa mas epektibong pagtatanggol. Sa pangkalahatan, ang pagkapalobo ng katawan ng pufferfish at porcupine fish ay isang epektibong paraan upang magbigay ng babala sa mga predator at manatili ang kanilang sarili na ligtas mula sa panganib. Number 2, Great Frigid Bird. Sa panahon ng breeding season, ang mga lalaking frigid bird ay nagpapalobo ng kanilang leeg sa pamamagitan ng pag-inflate ng kanilang malaking pouch na tinatawag na gular sac na matatagpuan sa ilalim ng kanilang leeg. Ang pagkapalobo ng gular sac ay nagbibigay daan para sa kanila na lumikha ng malalakas at resonant na tunog na maaaring marinig mula sa malalayong distansya. Ang tunog na ito na karaniwang tinutukoy bilang booming ay isang mahalagang bahagi ng kanilang courtship display. Ang malaki at kulay pula na gular sac ay nagbibigay din ng visual na atraksyon. Sa pamagitan ng pagkapalobo ng leeg, ang mga lalaking frigid bird ay nagpapakita ng kanilang kalusugan at lakas sa mga female birds. Ang laki ng pouch at ang kalidad ng tunog ng kanilang inilalabas ay nagiging indikasyon ng kanilang fitness at kakayahan bilang potensyal na kapareha. Ang mga female birds ay kadalasang pumipili ng mga lalaki na may pinakamalaki at pinakakakaibang gular sac na nagpapahiwatig ng magandang genetic quality at pangkalahatang kalusugan. Number 1, frog. Ang mga palaka ay kilala din sa kanilang kakayahang palakihin ang kanilang katawan, partikular ang kanilang mga throat sac. Sa pamagitan ng pag-inhale ng hangin, ang pangunahing dahilan kaya nila ito ginagawa ay upang maakit ang kapareha. Sa panahon ng mating season, ang mga lalaking palaka ay nagpapalakas ng tunog o crooks at ang laki at tunog ng kanilang croak ay nagpapahiwatig ng kanilang pagiging malakas at kaakit-akit sa mga babaeng palaka. Ang mas malaki at mas malalim na tunog ay karaniwang nangangahulugang mas malakas at mas malusog na palaka na mas kaakit-akit sa mga babae. Bukod dito, ginagamit din ng mga lalaking palaka ang pagkapalobo ng throat sac upang ipakita ang kanilang teritoryo sa ibang mga lalaki bilang babala na ang lugar ay occupied na at dapat silang lumayo.
Sa ilang mga kaso, maaari din itong gamitin bilang paraan ng pagtatanggol. Kapag nakaramdam ng panganib, ang palaka ay maaaring palakihin ang kanyang throat sac upang magbukang mas malaki at mas nakakatakot sa mga potensyal na predator. Ang prosesong ito ay isang magandang halimbawa na kung paano ang mga hayop ay nag-evolve ng partikular na anyo at pag-uugali upang maangkop sa kanilang kapaligiran at pangailangan sa buhay.